Nasaan ang mapapuri ng mga anak ng Diyos? Can we say, praise the Lord? Purihin ka, Diyos na mabuti. Purihin ka, Diyos na nagpala ng aming mga buhay. Hallelujah. Salamat sa mga awit o Diyos. Salamat sa mga gawa ng iyong kabutihan. Purihin ka sa iyong kadakilaan sa buhay namin sa araw na ito, o Diyos. Sa iyo ay aming binabalik ang lahat. Papuri, pasalamat, pagdakila. Tunay, ikaw ay karapat-dapat sa lahat ng bagay. May balik lamang sa iyo sa umagang ito, o Diyos. Tanggapin mo ang aming mga awit, ang mga papuri ng iyong mga banal. Tanggapin mo ang aming pasalamat sa umagang ito, O Diyos. Nawa naging sa mabangong samyo sa iyong harapan. Hallelujah. Lord, wala kami ibang masabi kundi sa iyo ang lahat ng bagay, Panginoon. Lahat ay ginagawa mo, O Diyos, alang-alang sa iyong iglesia. Hallelujah. Purihin ka sa iyong mga kabutihan. Hallelujah. Tunay, Panginoon, hindi mo kami iniiwan, hindi mo kami pinabayaan kailanman. Sinamahan mo kami sa buong panahon. Hallelujah. Habang kami ay, Panginoon, naglilingkod at lumalakad sa panampalatayang ito. Salamat, O Diyos. Hallelujah. Sa iyo ay may balikan lahat ng papuri at pasalamat, pagdakila, O Diyos. Salamat sa iyong mga pagtatapat. Salamat sa iyong mga salita ng buhay. Hallelujah. Purihin ka at sa iyo lamang may balikan lahat ng bagay na ito, O Diyos. Panginoon, salamat muli for this privilege na kami ay makapaglingkod sa iyo, O Diyos. Makapagsauli ng aming kagalakan sa aming mga puso. May balik lamang sa iyo ang lahat. Papuri at pagdakila at pasalamat sa amagang ito, O Diyos. Kami ay nagagalak na muli makita ang bawat isa na mayroong pagtatagumpay. May mga karanasan, O Diyos, sa iyong biyaya. Salamat sa iyong mga pag-iingat sa aming mga lakad, sa aming mga daan, O Diyos. Sa aming parot-parito, sa mga trabaho man, o sa mga negosyo, o sa mga personal na paglakad, O Diyos. Higit sa lahat, Panginoon, salamat dahil meron kang salita, O Diyos, na iyong patuloy na isinusugo sa iyong mga banal upang aming lakaran, O Diyos, sa mga araw. At ito'y sapat, O Diyos, sapat ang iyong salita, sapat ang iyong biyaya, O Diyos, na nag-iingat sa bawat lakad ng iyong mga banal sa mga araw na ito, O Diyos. Kaya sa iyo ay may balikan lahat na papuri at pasalamat sa umagang ito, O Diyos. Nais namin, Panginoon, muli ipahayag na ikaw ay buhay at totoong gumagawa sa buhay ng bawat isa. Salamat sa mga pagtatagumpay, salamat sa mga kalayaan, O Diyos. Salamat sa mga provision na iyong pinagkaloob sa bawat isa. Salamat sa lahat ng bagay, sa iyo lamang namin binabalik, O Diyos, ang lahat ng kalwaltian, kapurihan, at sa iyong mga salita, Panginoon, sa umagang ito. May you bless our hearts once again, O God. Ang aming mga puso, O Diyos, ay patuloy na sidlan, taniman ng iyong mga salita, at bayaang patuloy na sumibol ang panampalataya. Lumago sa bawat isa, ang bawat isa sa lahat ng bagay, O Diyos, at patuloy kami magtagumpay sa lahat ng gawa ng diablo sa uling mga araw na ito. Panginoon, aking pinagatiwala sa iyo muli, bawat bahagi ng iyong salita, maging malaya ka muling kumilos sa bawat isa, bagamat maaring limitado ang aming oras, O Diyos. Kami ay sumasampalataya na hindi mo kami pagkukulangin ng iyong biyaya sa araw na ito, O Diyos. Bless, Panginoon, ang bawat puso, bawat isa, at sa mga nakarinig, nakapanood ng aming munting live streaming, O Diyos, may bless their hearts, Lord. Bayahin ka, Panginoon, na magsugo ng iyong Espiritu upang aming lubos na maunawaan ang iyong mga salita sa huling mga araw na ito, O Diyos. Sa iyo ang lahat ng papuri, bayang sa iyo lahat, may balik ang lahat ng kalwalatian, kapurihan sa tanging pangalan ng Panginoong Kristo Jesus. Everybody say Amen. Ating palapakan ng Panginoon. Can we say praise the Lord once again? Praise the Lord. Purihin siya. Bago tayo magsiupo ay ating puntahan na ang ating teksto sa ilang mga sandali. Bagamat medyo maaga pa naman, sabalit this afternoon ay merong minister's meeting. So, hindi tayo, I believe tayo masyadong magtatagal sa umagang ito. Sa 1 Corinthians chapter 2, dalawang talata muna, mga salita ng Panginoon or pangaral ni Apostol Pablo sa mga taga-Corinto. At ito rin actually ang aming
tinalakay kahapon sa Bible study sa tahanan ng ating kapatid, Brother Amy. Verse 12, now we have received not the spirit of the world, but the Spirit who is from God, that we might know the things that have been freely given to us by God. These things we also speak, not in words which man's wisdom teaches, but which the Holy Spirit teaches, comparing spiritual things with spiritual. Lahat po magsabi ng Amen. Mula yung makaupo ang bawat isa. Puri ng Panginoon. Palain ang kanyang mga salita at ang ating mga puso sa umagang ito. Salamat sa mga awit at salamat sa patuloy na biyaya ng Diyos na paggawa sa bawat isa. Praise the Lord. At wala pa si Brother Solon, no? Dahil kanina nag-chat siya, medyo masama daw ang kanyang pakiramdam dahil din kahapon sa medyo maalinsangan din kasi dun sa lugar ng ating kapatid sa lantahanan. Actually, kahapon din medyo sumama rin aking pakiramdam pag uwi sa bahay dahil sama-sama ako ng pawis noon kahapon sa Bible study and then natuyuan ng pawis. Salamat sa biyaya ng Panginoon, kalakasan na pinagkaloob ng Diyos para sa araw na ito. Praise the Lord. At bagamat limited ang ating time, dahil mamaya ay mayroong meeting sa church ni Pastor Benji sa Bulacan. So, sikapin namin makaalis siguro bago mag 1 p.m. para hindi naman tayo malate mga brothers sa meeting. At akin din advice sa mga kalalakihan sa iglesia, sa mga lalo na sa bawat isa na bahagi ng ministry. I hope magkaroon tayo ng panahon din, time to give para sa ministry, para sa ministers meeting, sa mga tumatayo behind this pulpit. I encourage you na magkaroon tayo ng panahon, mga brothers. Magbigay tayo ng panahon para sa mga salita ng Diyos upang tayo ay patuloy na lumago sa pag-aunawa sa mga bagay pa na nais sabihin ng Panginoon sa iglesia. Sa mga diakono, sa ating mga deacons, I hope ay makasama mamaya. At hindi ko alam kung nabasa ninyo yung aking chat kanina. Medyo nalungkot lang ako because supposed to be tayong mga diakono ay dapat mas maaga sa mga kapatiran sa iglesia upang ating maiayos, may prepare ang gawain. At ang mga bata sa taas ay kanina habang mag-start ay walang nagsasaway at medyo maingay ang kanilang mga paglalaro sa taas. So I encourage you na bigay natin ang narapat sa Panginoon at ating kilalanin natin mga pagkatawag sa ikaayos pa ng gawain ng Diyos. At sama niyo kami sa prayer this Wednesday, God willing, ay kung tutulot ng Panginoon, matuloy ang aming mission trip to Samar. Actually, dapat yun ay sa Mindanao, hanggang sa Mindanao ang aming napag-usapan. Pero hindi pa namin alam kung ano ang kalooban ng Panginoon, kung matutuloy kami doon. Pero kami ay tuloy sa Samar, kasama ang ilang mga pastors, Pastor Joe, Pastor Benji, Pastor Edgar, Pastor Jacob, at ang iyong malit na kapatid. At according to Pastor Joe, ay maring pumasyal din kami sa Arteche, doon sa open door nila Pastor Eli, na siyang patuloy natin na sinusuportahan din by the grace of God sa ating mga kahit paano, gaano man kaliit ang ating naitutulong to support the ministry, ay malaki pa rin biyaya yon sa mga kapatiran doon.
So this Wednesday pang aming biyahe, October 1. So next week ay October na. And ilang mga announcement mamaya. I hope meron na i-prepare ang ating kapatid, Brother Tim. Kahit siguro estimate lang sa ating mga contributions para sa 2 days joint fellowship this coming December. Okay? And then short meeting this right after the service para sa ating youth choir. Okay. Nice ko lang mag-exhort siguro 1 hour or more than 1 hour. Nice ko lang dutungan I think sa last part, yung ating paksa na God above human philosophy. Ating subtitle ay ating kukunin sa verse 13 na ating binasa. Kahapon, ang aking na-share sa Bible study, it's about the importance of receiving the Spirit of God. Pero meron pa isang kaisipan dito na is kong i-deliver sa umagang ito. Ating subtitle is, We Speak Wisdom by the Holy Ghost. Sabi dyan ni Pablo, we also speak. So verse 12, sabi niya, hindi natin tinanggap ang spirit of this world. Is that right? Ito ba yan, mga kapatid? Hindi natin tinanggap ang espiritu ng sanlibutan. Dahil kung ang espiritu ng sanlibutan ay nasa atin, ang ating kagalakan ay sa sanlibutan. Tama ba? Kung ang espiritu ng mga bagay sa lupa, espiritu ng mga layaw, espiritu ng kasalanan, espiritu ng mga addictions, at marami pang mga bagay na ang sabi ni Pablo, siya mismo nagsabi na dati ay gayon tayo. Do you agree? Dati ganun tayo. Pero salamat sa biyaya ng Diyos, may bagong ginawa siya sa buhay natin. May pagbabago ng buhay na ginawa ng Diyos sa magitan ng kaniyang biyaya sa bawat isa. So sabi ito, if you received, pinapakita dyan kaisipan ni Pablo, kung ating tinanggap ang spirit of this world, then of course, ang ating buhay, ang ating lakad ay nakapattern sa espiritu o pagkilos ng espiritu sa sanlibutan. Pero sabi ni Pablo, but we receive the Spirit who is from God. Sino sa inyo ang tumanggap na ng Espiritu ng Diyos, mga kapatid? Are you sure? Tiyak ba natin ang bagay na yan? We have received the Spirit of God. At ang sabi diyan, so that we know the things that is freely given to us by God. Pero hindi lang yun ang pinapakita niya. Sabi niya, we also speak these things. Lahat ng mga bagay na ito na pangako ng Diyos, we also speak these things not in words thought by human wisdom, but in those thought by the Spirit. Sabihin kung ano man ang mga bagay na itinuturo o ipinapaunawa ng Espiritu ng Diyos. So ito isang magandang kaisipan na gusto kong ipakita sa atin sa umagang ito, na kung ang Espiritu ng Diyos ay tinanggap natin, of course, ano lang yun kabaligtaran ng spirit of this world. Kung ang Espiritu ng Diyos ay nasa atin, ang ating desire, ang ating kaisipan ay, of course, laging sa mga bagay ng Diyos, mga kapatid. Ang ating kagalakan ay patuloy na hanapin ang salita ng Diyos, hanapin ang kalooban ng Diyos. Pagkauhaw sa mga bagay na gagawin o ginagawa ng Diyos, o mga bagay na gusto pang gawin ng Diyos para sa iyo. Kung kayo ay sumampalataya that God works in you sa nakalipas ng mga panahon, din ang Diyos, sabi nga, hindi pa tapos ang biyaya ng Diyos. Mayroon pa siyang gagawin sa iglesia sa uling mga araw. And by the way, last week ay nakausap ko ang ating kapatid, Sister Rebecca, si Ikay sa aming pinsan sa US. And na-share niya, katulad ng ating narinig last Wednesday din yun, ay
na i-pray request din ang aming tiyuhin, Tatay Tony. And siya ay nagpahayag din na si Tatay Tony ay nadadama na siya ay makabalik sa fellowship. At sabi ko kay Ikay, siya naman ay laging welcome if he is willing. Sabi ko sa kanya, nawa yung biyaya ng Diyos na binigay sa kanyang buhay, sa mga nalalabi ng lakas na bibigay pa ng Panginoon ay kaniyang may paglingkod sa Panginoon, ang buhay na ipinagkaloob sa Kanya. So, let's pray. Continue sa ating kapatid, sa ating Tatay Tony. Hindi ko alam kung nandito siya. Si Brother, sorry, nakalimutan ko ang pangalan. Anak ni Sister Martes. Monmon, Bermon. So, sabi kasi ni Ikay, ikaw daw yata ang magiging kasama niya. So, I hope sa mga dati na Sunday. Actually, sabi ko rin, gusto ko siyang mapasyalan. Kaya lang, dahil nga masama ang panahon itong last week, hindi ako nakaparoon sa kanilang bahay. So, ating sama siya sa prayer at Diyos ang nawa magpalakas pa sa kanya. I think he is 70, parang 78 yata, 77 years old. Sabi ni Kay. At ang mga nalalabing lakas ay may ibigay sa Diyos sa mga panahon na ito. So ating pag-say is about, we speak wisdom by the Holy Ghost. At pansinin niyo mga kapatid, ang pinakita dyan ni Apostol Pablo, sabi niya that we may know the things. To know means, makita mo o malaman mo or maunawaan mo ang mga bagay ng Diyos. Lahat ng mabubuting bagay ng Diyos na Kanyang ipinangako sa Kanyang salita, Kanyang mabubuting plano. Lagi natin kino-quote ang Jeremiah 29:11, di ba? Na ang mga plano ng Diyos, ang mga kaisipan ng Diyos ay, sabi niya, pawang mabubuti. Well, salamat dahil tayo ay nakabahagi sa mga mabubuting bagay na plano ng Diyos. Kayo ba'y nagagalak mga kapatid sa bagay na yan? Na tayo ay nakabahagi, nakatake part sa mga dakilang bagay ng Diyos. Sabi nga kahapon, these are all great things na ipinangako ng Diyos na Kanyang gagawin sa kanila na sumasampalataya. At itong sabi ni Pablo, to know these things, to know the things that is freely given to us by God. Sa magitan ng Espiritu ng Diyos ay makita natin, maunawaan natin na mayroon palang mga inihandaan Diyos na freely given to us. Ibig sabihin, hindi natin kayang bayaran ang biyaya na ito ng Diyos. Hindi natin kayang ibalik ang lahat ng bagay na ito sa Diyos. Ang tayong nagagawa lang natin ay magsauli ng pasasalamat at papuri sa Diyos. Amen po ba? Ginagawa pa ba natin yan? Tayo ay walang sawa na nagbabalik ng papuri sa Diyos. Sa lahat ng bagay na ating nauunawaan na, nakita, naunawaan, higit sa lahat ay naranasan sa mga salita ng Diyos, ang ating mga puso ay walang sawa na nagbabalik ng kadakilaan sa Diyos. Katulad ng ating inawit kanina, tunay na ang Diyos ay hindi nagbabago, hindi niya tayo iniwan ni pinababayaan sa lahat ng bagay. Amen po ba? Sa mga karamdaman, siya ang ating healer. Sa mga pangailangan, He is our great provider. Sa ating mga kahinaan, He is our strength. He is our strong tower. Na kapag nandyan ang daluyong ng kaaway, kapag tayo pumaroon sa presensya ng Diyos, meron tayong tiyak na pagtatagumpay. Hallelujah! Kaya kay Ina makita ang bagay na yan, by the Spirit of God, we know all things. At hindi lang yun, isang bagay na mainam mga kapatid. Ang isang bagay pa na kailangan mag-manifest sa church, sa mga mananampalataya, ay ang pagsasalita ng mga bagay ng Diyos. Na masanay tayong magsalita to speak the things of God. Kung nasa atin ang Espiritu ng Diyos,
meron tayong position to speak the things of God. At ang sabi ni Pablo, hindi natin ito sasalitain by the wisdom of man. Katulad natin narinig na sa nakalipas ng mga gawain, ang wisdom ng Diyos is above the philosophy of man, above the wisdom of man, higit na dakila kaysa sa pag-iisip ng tao. Kahit nga si Apostol Pablo nagsabi, kay lalim ng kaisipan ng Diyos. Sino sa inyo ang nakakaunawa ng mga bagay ng Diyos? Sino sa inyo kayang arukin ang mga kaisipan ng Diyos? Ang mga malalalim na bagay ng Diyos? Kung walang Espiritu ng Diyos, hindi natin kayang unawain ang plano niya sa buhay natin. Kaya nga sinasabi natin, how great is our God! Kay dakila ng kanyang mga plano. Kaya nga sabi ko kahapon, pinakita ni Pablo na bago pa lumitaw ang lahat ng bagay, ipinangusap na ni Pablo, sabi niya, na ang aking mga pagtuturo, ang aking mga pangusap, ang aking mensahe sa inyo, ay hindi ito by human wisdom. Bagamat knowing Apostle Paul, he is, nakapag-aral, malalim ang pagkaunawa niya sa law, sa mga kautusan ng Diyos sa lumang tipan. Pero siya rin nagsabi na, ito ay aking inilapag, ito ay aking inari na walang anuman, upang ang kapahayagan kay Kristo ay aking matamo. Upang ating makita, upang ating maunawaan. At hindi natin ito maunawaan basta-basta mga kapatid, kung hindi tayo tatanggap ng Espiritu ng Diyos. Kaya nga sabi ko kahapon, kahit man ang pagiging banal, nang sabihin ni Peter, be holy, for your God who called you is holy. At kahirap minsan unawain ang bagay na yan kung tayo ay walang pahid, walang tinanggap na Espiritu na mula sa Diyos. At tayo ay magiging isang katulad lamang ng mga kagaya ng mga denominasyon sa ating panahon. Kaya sabi ni Pablo, we will speak wisdom by the Holy Ghost. Ating sasalitain ang mga bagay ng Diyos o magitan ng kanyang Espiritu. So hindi tayo magsasalita reading the scriptures from Genesis to Revelation, kahit ito'y basahin natin ng basahin sa uluin ng mga talata without the Spirit of God, hindi mo maunawaan ang kaisipan ng Diyos. Kaya nga, di ba, sinasabi ng ilan na huwag kayo, di ba, sinasabi lalo yung mga matanda, no? Of course, yung mga hindi mananampalataya. Sinasabi ng iba na huwag kayong magbasa ng scripture, maluloko kayo dyan, mababalik kayo dyan. Yan ang sabi ng mga tao. Meron kami noong kasama sa trabaho sa prison system, nandun pa kami, Labar Buboy. May edad na siya, si Mr. Chiki, di ba? At alam niya doon sa office, kung ilan doon, kung gaano karami doon mga believer o mga Kristiyano. Nandun kami at ilang mga kapatid from Kogyo o from kay Pastor Fred Caballero. At alam niya na kami ay nag-pray kami bago mag-start ng gawain, ng trabaho. At alam niya na kami ay Bible reader, nagbabasa ng scripture. At minsan, narinig ko, sabi niya, binulong lang niya, pero kasi yung table ko malapit sa kanya. Kaya narinig ko, sabi niya, basa kayo ng basa ng Biblia. Mababaliw kayo riyan, sabi niya. At yun ay, tinalaki natin last Sunday, yun ay pag-despise. Di ba? Yun ay pagmamaliit sa salita ng Diyos. Pero napakalinaw ang sinabi ni Apostol Pablo, hindi tayo tumanggap ng spirit of this world. Kundi ang ating tinanggap ay ang Espiritu na mula sa Diyos para ating makilala, maunawaan, ano ba ang plano ng Diyos sa buhay ko? Ano ba ang plano ng Diyos sa buhay ng bawat isa? Paano ba pinangyari ng Diyos ang maraming mga bagay? Kaya nga sabi ko kahapon, maraming mga hiwaga ang salita ng Diyos, maraming mga bagay na gustong ipahayag ang Diyos, pero mahirap munawain without His Spirit. Kaya nga, kailangan natin ang
pagkilos ng Espiritu ng Diyos. Kailangan natin ang selyo ng Espiritu ng Diyos. Mula sa mga magulang hanggang sa mga kabataan at kahit man yung mga maliit na bata natin tinuturuan, preparing their way para makita nila kung paano ang kanilang mga magulang ay lumakad sa ganitong uri ng pananampalataya. Sila rin naman, sabi ni Solomon, hindi sila lalayo sa mga bagay na ating itinuturo sa salita ng Diyos. Marami rito mga dating bahagi ng Sunday schooler natin. Bagamat ang iba ay maaring na sidetrack, pero salamat, mayroong mga nanatili. Mayroong mga nakaunawa ng plano ng Diyos sa buhay nila. So, pinapakita dyan ni Pablo is, we will not speak the things of God by the wisdom of men. Well, pwede nating basahin ng Scripture, pero kung walang Espiritu ng Diyos, sabi nga kanina, hindi natin ito mauunawaan. Ang malaman ang mga bagay ng Diyos ay isang napakainam na bagay o mabuting bagay, mga kapatid. Ang maunawaan ang kaisipan ng Diyos, how God prepared all things, dahil kung babasahin natin dyan sa isang talata, balikan natin ang 2 Corinthians chapter 2. Na ito ang sabi dyan, inihanda ng Diyos before the age to come. Verse 7, we speak the wisdom of God in a mystery, the hidden wisdom which God ordained before the ages. Bago dumating yung panahon, ay meron na palang inihandang karunungan ang Diyos o hiwaga ng kanyang karunungan, bago pa lumitaw ang lahat ng matter, ng atom, ng nucleus, everything na nakikita at hindi nakikita ng mata, God prepared everything. At ito'y hindi basta-basta mauunawaan ng siniman without the Spirit of God. Kahit man tayo ay aagri sa bagay na yan, wala tayong alam sa plano ng Diyos, wala tayong kamalayan how the Lord saved us. How God prepared, hallelujah, inihanda ang mabuting mga bagay, ang ating kaligtasan. Dahil sabi ni Pablo, nang tayo ay mapatay sa kasalanan, tayo ay inibig na ng Diyos, mayroon ng Kristo na inihanda para sa ating mga kaluluwa. Hallelujah. Hindi mo yan maunawaan without the Spirit of God. Hindi mo ito i-cherish. Hindi mo ito pagyayamanin. Hindi ka makakadama na i-meditate, mag-desire, mauhaw. Kung walang Diyos by His Spirit na maglalagay sa ating mga puso. Isang bagay yung maunawaan ito, mga kapatid, pero mayroon pang higit na mabuting bagay at yan ay ang salitain ang bagay na ito. Sabihin ang kabutihan ng Diyos. Katulad natin ginawa kanina, through music, through singing, we speak the goodness of God. Sa magitan ng ating paghahandog ng mapapuri, pasalamat sa Diyos, sinasabi natin, sinasalita mo yung mga bagay na nauunawaan mo. Hindi mo hinayaan na ito ay mailagay lang, mapuno ka lamang sa iyong puso. Kailangang sabihin, kailangang salitain. Kaya sabi ni Pablo, we speak the wisdom of God in a mystery. Na ito ay inihanda ng Diyos, which God ordained before the ages for our glory. Di ba napaganda, mga kapatid, na bago pa lalangin ang sanlibutan, ang Diyos naghanda na ng mabuting bagay para sa iyo, para sa iyong kaluwalhatian. But it doesn't mean na maging shortcut ang lahat ng bagay, because sabi nga ng Scripture, ang lahat ay nahulog sa biyaya ng Diyos. Ang lahat ay nasumpungan, nagkasala dahil nga sa nangyaring kasalanan sa pasimula. Pero meron ng inihanda na mabuting bagay ang Diyos na kailangang maunawaan ng mga taong iibig sa Diyos. Pero hindi mo yan maunawaan without receiving the Spirit of truth. And eventually, dating ang panahon, kailangan mo ring sabihin ito.
So yung pagsasalita ng mga bagay ng Diyos ay pagpapakita ng kayamanan sa ating mga puso, mga kapatid. Sabi ni Jesus, anuman ang mga bagay na lumalabas sa ating bibig, ito ay nagmumula sa kayamanan ng ating mga puso, from the abundance of our heart. Anuman ang kayamanan sa ating mga puso, yun ang nagmamanifest. Kung ang spirit of this world ay sumasagana sa buhay ng isang tao, ang lahat ng kanyang puso, ang lahat ng bagay sa kanyang puso, his and her desire, ay lagi na lamang mga bagay sa lupa na lalong magpapalayo sa Diyos. Alam natin na ang Diyos ay hindi nalugod sa kasalanan. Sino mag-i-amen, mga kapatid? At sabi, napakainam ng ating narinig last Wednesday ba yun o Sunday, na totoo yun, na tayo ay as sinners saved by grace. Tayo ay mga makasalanan. Pero tayo ay nakasumpong ng biyaya sa Diyos. Tayo ay iniligtas ng Diyos. Kapag tayo mag-express ng biyaya ng Diyos, huwag na natin sabihin, I am a sinner. Sabihin natin, ako ay pinagpalang anak ng Diyos. Because yung buhay ng makasalanan ay tinapos na ng biyaya ng Diyos. At by the grace of God, naunawaan natin ito pala ang mabubuting plano ng Diyos freely given to us. At ating naintindihan, naunawaan by the spirits of God. At kung wala ang Espiritu ng Diyos na nananahan sa iglesia, hindi natin ma-enjoy ang lahat ng bagay na ito. So hindi lang pala ito tungkol lamang sa pagkaunawa ng plano ng kaisipan ng Diyos. Ito rin ay magbibigay sa atin ng biyaya ng kalakasan to speak kung ano yung ating naunawaan. So pwede nating i-express ang ating, o pwede nating maunawaan ang maraming mga bagay na mula sa Diyos, ang ating kaligtasan, ang ating katubusan, ang pag-aaring ganap ng Diyos, ang kabanalan na ibinigay ng Diyos sa atin, ang kalwalatian na inihanda ng Diyos sa iglesia. Pwede natin maunawaan lahat ng bagay na ito, pero mayroon isang mabuting bagay pa na pinakita si Pablo, na hindi lang tayo basta-basta Bible reader, hindi natin binabasa ang Scripture, pero mayroong biyaya ang Diyos by His Spirit to understand and to speak the Word. Hindi lamang tayo pinagpapala by understanding. Yun ay isang mabuting bagay. Pero para sabihin ang salita ng Diyos, ay isang mas mainam na bagay na maranasan ng mga mananampalataya. Kaya sabi ni Pablo, we speak, balikan natin yun. These things also, we speak. So tumanggap tayo ng Espiritu ng Diyos so that we may know the things. Pero hindi doon nagtatapos ang ginagawa ng Diyos sa iglesia, sa mga mananampalataya. Like Apostle Paul, so hindi lang po ito nakakapit, nakadikit sa fivefold ministry, sa mga nagdadala ng salita, sa mga nangangaral. Kundi ito ay sa bawat isa na tumanggap ng Espiritu ng Diyos. Dahil hindi lang po ang fivefold ministry ang tumanggap ng selyo. Ang buong iglesia, mula doon sa fivefold ministry down to sabihin natin, sa maliit na bahagi ng katawan ng Panginoon. Ano man ang ministry na meron tayo, you are sealed. You must receive the Spirit. Otherwise, ikaw ay parang kumbaga sa pagtatayo pa ng bahay, maraming mga iba't ibang sangkap or parts sa pagtatayo ng bahay, di ba? Merong mga ginagamit na scaffoldings to build the house. Pero makikita natin habang natapos yung pagbibuild ng bahay, unti-unti rin inaalis yung mga scaffoldings. Sila ay nakatulong din sa pag-build, pero hindi sila bahagi ng bahay. So hindi tayo nagbabasa lang ng salita ng Diyos. Hindi tayo nagiging bahagi lamang for a while, but we are apart from eternity to eternity mula sa kaisipan ng Diyos. Dahil ang sabi diyan, balikan natin,
Sa verse okay, so hinahanap ko lang, no? Doon sa mga talata na nabasa rin namin kahapon. Inihanda ng Diyos sa kanila ng mga umiibig sa Kanya o iibig sa Kanya. Anong verse yun? Chapter 2 pa rin yun. So hindi ko lang makita rin sa aking Bible. Inihanda ng Diyos para sa kanila na, okay, verse 12. O hindi. So, binabagit dun is, sabi ni Pablo, we speak the wisdom of God, the hidden wisdom of God, na hindi ito kayang ipaliwanag o ipahayag ng kaisipan ng tao o ng wisdom ng tao. Kundi ito ay mga kayamanan ng Diyos, mga hiwaga ng salita ng Diyos na kanyang plano, which is ang pinaka foundation or mag-sum up sa lahat ng bagay ng plano ng Diyos ay patungkol sa Lord of Glory, sa Kristo na pinako, na bayubay sa krus ng Kalbaryo, sa Kanya na uwi ang lahat ng bagay, kasama na ang ating kaligtasan. At ang sabi ko nga kahapon, na ang Diyos ay nagtakda, nagplano ng mabuti mga bagay sa kanila na iibig sa Diyos. Ibig sabihin, alam ng Diyos kung sino ang magre-respond sa Kanya. Kapag dumating ang grace, ang biyaya ng pagliligtas, at ang pagsiselyo ng Espiritu ng Diyos, ang mga taong ito natatanggap ng biyaya, sila ay iibig sa Diyos. At ang sabi ng Apostol Pablo, ito ay inihanda ng Diyos sa kanila na iibig sa Diyos. Now, let's go to Ephesians chapter 6. Habang may kaunting oras pa. Okay, so bago yun, siguro gusto ko munang tingnan. I'm sorry, no? So bago yun ay, balik tayo sa chapter 2. From verse 1, ating basahin. Sabi niya, and I, brethren, when I came to you, did not come with excellence of speech or of wisdom, declaring to you the testimony of God. Kasama sa mga sinasalita ni Pablo, kasama sa mga in-express, sinasabi, sinasalita, ay ang testimony of God. Sabi diyan, for I determined not to know anything among you except Jesus Christ and Him crucified. Walang ibang desire si Pablo na makita sa iglesia, sa mga mananampalataya, sa buhay ng bawat isa, kundi si Kristo na gumagawa at kumikilos sa buhay ninyo. Yan ang kanyang desire. Except Jesus Christ and Him crucified. I was with you in weakness, in fear, and in much trembling, and my speech and my preaching, sabi niya, were not with persuasive words of human wisdom. Dahil nga ang wisdom ng Diyos ang kumikilos kay Pablo sa mga lingkod ng Diyos down to the bahagi ng iglesia. My speech and my preaching were not with persuasive words of human wisdom, but in demonstration of the Spirit and of power. So ipinapakita dyan ni Pablo na ang kanyang pagsasalita ay hindi human wisdom, kanya nang ibinaba ang kanyang sarili sa harapan ni Kristo at ang kadakilaan, tawag niyan, ang kapangyarihan ng salita ng Diyos sa magitan ng pagkilos ng Espiritu ng Diyos. Nasasabi niya, na ipapahayag niya ang testimony of God, ang wisdom of God by the Spirit. At hindi niya ito sinasalita, sabi niya, not by human wisdom. And while Paul speaks the testimony of God, the things that freely given to us by God, lahat ito ay mayroong demonstration. Ibig sabihin, mayroong ginagawa sa mga tao na nakakarinig ng salita ng Diyos. Mayroong kapangyarihan na
dumadaloy sa bawat salita. Mayroong effect sa buhay natin ang salita ng Diyos. Amen po ba mga kapatid? Mayroong pangyayari sa bawat sumasampalataya. Sabi diyan, that your faith should not be in the wisdom of man, but in the power of God. Kaya pinapakita dyan ni Pablo na mahalaga makita rin natin that we speak the things of God. We speak not the testimony of God, the scriptures. We speak not the wisdom of God by our own humans. Para masabi natin ito na mayroong glory sa Diyos, we must first receive the Spirit of truth, which is the Spirit of God. Otherwise, kapag tayo nagtetestimony sa labas, kung hindi tayo sinasama ng demonstrasyon ng Espiritu ng Diyos, ang mga tao nakakarinig sa atin ay hindi sila pinagkapala ng biyaya ng Diyos. Pero sino sa inyo nakakaranas, while you are speaking, ang mga tao ay nagdi-desire, nauuhaw, nagtatanong sila, napapaisip sila, anong meron sa mga taong ito? Anong biyaya ano kaya ang nakita ng mga taong ito na hindi namin nakita? So merong demonstrasyon, merong kapangyarihan na dumadaloy while we are speaking the truth. At ang sabi ni Pablo sa verse 4, my message and my preaching were not persuasive words. At hindi naman natin kailangang maghikayat ng mga tao para paramihin ang miyembro ng iglesyang ito. Hayaan nating dumaloy ang salita ng Diyos, ang kapangyarihan ng salita ng Diyos, and those who will hear will be blessed by the word that you speak dahil may kasamang kapangyarihan ng Diyos. Is that true, mga kapatid? Totoo ba yan? Ito ba yung karanasan natin? Hallelujah! Na ang bawat gaano man kasimple, kaliit. Sabi, hindi naman kaliit, no? Kasimple or yung measure na meron tayo to testify this grace. At minsan nagiging sapat by the grace of God. Pinapasapat ng Panginoon para doon sa mga nakarinig ay sila rin naman ay pagpalain ng biyayang ito. So that your faith would not rest on the wisdom of mankind, but on the power of God. Then pagdating sa, ating mutahan ito, Ephesians chapter 6. So medyo akin lamang bibilisan ng konti, no? Chapter 6 ng Ephesians. Familiar tayo sa mga talata, sa mga verses. Ang sabi diyan, verse 10, finally, my brethren, be strong in the Lord and in the power of His might. So yan ay nadaanan din natin, I think, last time. Sabi niya, we do not wrestle against flesh and blood, but against principalities, against powers, against rulers of the darkness of this age, against spiritual hosts of wickedness in the heavenly places. Could you imagine? The church who have been called, tinawag tayo ng Diyos para humarap sa mga kaaway. At ang ating mga kaaway ay hindi flesh and blood. Tinawag tayo para harapin, para gamitin tayo ng Diyos as instrument. Bagamat hindi talaga tayo naikibaka because the battle is the Lord's. Pero tayo ay humaharap sa mga kaaway, hindi sa ating sarili, kasama ang presence ng Diyos. Kasama ang Espiritu ng kapangyarihan ng Diyos. Kaya kapag tayo humarap, hallelujah! Bagamat minsan tayo nag-aalala, natatakot sa mga gawa ng dyablo, lalo na kapag ang mga karamdaman, minsan, pag nagkukumbulsyon na, di ba, mga magulang, natatalanta tayo. Pag medyo umiekis na yung mata, nawawala na yung itim sa mata at puro puti na lamang. Sometimes we're scared, natatakot tayo. Pero meron mga karanasan anak ng Diyos, and I believe, kahit man nung mga bata kami, nung kami ay nagkakaroon ng ganung mga karamdaman, nagkukumbulsyon sa taas ng lagnat, nag-aapoy sa lagnat. Pero sa mga panalangin, ang aming tatay noon ay talagang supportive siya sa aming mga bata na
Sa ganong edad ay gusto ng aming mga magulang na mamulat kami na mayroong Diyos na may kakayahan para ayusin ang kalagayan na ito. Kaya nga sabi sa inyo one time, and this our testimony, never kaming dinala ng aming mga magulang sa hospital dahil sa mga convulsion, dahil sa mga karamdaman nito. By the grace of God, ang Diyos na mabuti ay nagsusugo ng kagalingan. Pagpapatunay na sino mang sumampalataya, sabi ng Scripture, hindi ka mapapahiya by the grace of God. Yes, hindi tayo mapahiya ng Diyos kung tayo ay mayroong pananampalataya. At napakainam kung ating ma-exercise ang bagay na yan, we will speak what is the Lord's words na kanyang ipinapakita sa bawat isa. Ang sabi diyan, tayo ay tatayo, stand therefore, having girded. So, alam natin yan, ang whole armor of God. And then, pagdating sa verse 18, ang sabi diyan, praying always with all prayer and supplication in the Spirit. Gagawin natin ang lahat ng bagay na ito in the Spirit. Nananalangin tayo in all supplication. Hindi dahil gusto lang natin magpaabot sa Diyos ng dalangin, kundi in the Spirit. Na nauunawaan mo, isang bagay ang maunawaan that God is a healer. Pero isang bagay din ang dapat magmanifest sa inyo while you are speaking that God is a healer. By the Spirit, ang Diyos ngayon ay pumapanaog. Ang Diyos ngayon ay nagsusugo ng kagalingan. Ang Diyos ngayon ay tumutupad sa kanyang pangako. Hallelujah! Sa sino mang sumampalataya, hindi ka mapapahiya. Yan ang pinapakita ni Apostle Pablo. Yet we do speak wisdom, verse 6. Among those who are matured. So mayroon din kinalaman itong pagkasalita ng karunungan sa mga magulang na, sa mga mature sa iglesia. Sabi niya, a wisdom, however, not of this age, nor of the rulers of this age. Kaya kahit gaano katalino ang tao, kung hindi ang Diyos magsusugo ng Espiritu, His wisdom is in vain. Sabi diyan, who are passing away? Yung mga kaisipan, yung karunungan ng lupa. But, verse 7, we speak God's wisdom in a mystery. The hidden wisdom which God predestined before the ages to our glory. Ating sinasalita. Napaganda ng pagpapahayag ni Pablo, hindi niya sinasarili ang biyayang ito ng Diyos. Sabi niya, we speak wisdom. We speak God's wisdom in a mystery. The hidden wisdom which God prepared or predestined before the ages, bago pa lumitaw ang lahat ng bagay na ito, mayroon ng hidden wisdom ang Diyos. Sabi sa inyo kanina, na hindi natin maunawaan without receiving the Spirit of God. Sa mga nakaunawa na nito, kamusta naman? Meron bang kagalakan sa ating mga puso? Hallelujah. Sa biyaya ng Diyos, sabi diyan, itinago ng Diyos sa mahabang panahon at hindi ito nakita ng mga rulers of this age. Pero sabi ni Pablo, predestined, God predestined before the ages. Para kanino? To our glory. Nakita ba natin mga kapatids? Nandiyan ba kayo sa umagang ito? Mayroon bang dahilan para magpuri sa Diyos at magpasalamat sa Diyos sa umagang ito?
Purihin ang Diyos na naghanda ng mabuting bagay para sa aking kaluluwa. Para sa buhay ko, hallelujah, para sa buhay ng bawat isa, sa huling mga araw na ito na dadatnan ng salita ng Diyos. Inihanda ng Diyos. God predestined in our glory. At ang kaluwalhatian na ito ay hindi lamang natin naunawaan, sinasalita natin ang biyayang ito ng Diyos. Ibig sabihin, out of the joy in your heart, na naunawaan mo ang gawa ng Diyos, ang plano ng Diyos sa iyo, ay natutunan mo rin itong express, sabihin. Tingnan nyo, ating punta na Ephesians 4 verse 15. Ano sabi diyan ni Pablo? Speaking the truth in love, that we are to grow up in all aspects, in all things, into Him, who is the head, that is Christ. Kung ang lahat lamang ng mga mananampalataya ay matututong magsalita ng katotohanan ng may pag-ibig, na mayroong Espiritu na mula sa Diyos, ang buong iglesia ay palalaguin ng Diyos in all things. Kung ang mga kabataan natin, not because of your age, na bagamat mga bata pa kung ituring ng mga tao sa lupa, nakita natin ang buhay ni David, hindi nakabigil ang edad para express ng Diyos ang kanyang plano ng pagliligtas. When David believed the testimony of their fathers, at kanyang hinawakan, tinayuan ang covenant na mula sa Diyos, at ng kanyang salitain ang blessing, ang biyaya ng Diyos, may pangyayari. Sa unang bato pa lamang ng bato sa kanyang sling, ay ginapi na ng Diyos ang kaaway. Hallelujah! Hindi lamang ni David as a young people na unawaan ang biyaya ng Diyos, kundi kanya rin namang sinalita by wisdom of God and by the Spirit of God, na mayroong pagkaunawa, this is what God promised to us. This is what the covenant, sabi ng Diyos, ang aking tipan sa inyo ay magiging, sabi niya, ito'y magiging eternal covenant. Ito'y tipan na walang hanggan. Ibig sabihin, hindi matatapos ang mabuting plano ng Diyos. At katulad ni David, he expressed at nagmanifest sa kanyang buhay. Kamusta naman ang ating mga young people in this generation? Pero huwag kayong mag-alala, kahit man sa inyong mga gulang. Kung kayo ay tumanggap ng Espiritu na mula sa Diyos, you can speak the wisdom of God with demonstration. Na yung mga tao, sabi ng Scripture, binasa natin last time, wala silang masasabing anumang pangit na bagay sa mga bagay na iyong pinapatotoo o pinapatuhanan. Verse 8, the wisdom which none of the rulers of this age has understood. So hindi naunawaan, sabi nga kahapon, kahit mga presidente, mga hari sa United Kingdom, sa mga royal family, sa mga tao sa lupa na may karunungan, hindi lang naunawaan itong wisdom ng Diyos, yung plano ng Diyos. For if they had understood it, they would not have crucified the Lord of glory. So ito palang wisdom ng Diyos, hidden wisdom, the hidden mystery which Apostle Paul speak, ay may kinalaman pala sa Panginoon, sa Lord of glory. Itinago ng Diyos, hindi nakita ng marami, pero nakita natin. Bakit? Tayo ay bahagi sa plano ng Diyos. Ikaw pala ay bahagi sa mga pinili ng Diyos, mga hinirang, na tatawagin pala ng Diyos sa uling mga araw. Tayong ba lahat ay nakaranas ng pagtawag ng salita ng Diyos? Parang wala yata, parang mahina yata. Nasaan ang mga tinawag ng Diyos sa uling mga araw? Kayo ba'y sumasampalataya, bahagi tayo sa mga dakilang plano ng Diyos? Para sa ating kaluwalhatian. Hallelujah! Kahit pala gaanong karanasan ang naranasan natin, kahirapan,
kadustahan sa buhay na ito dahil sa mga mabagsik na mga tao. Tayo na yung pinakamaliit na tao sa lupa, pero mayroon palang inihanda ang Diyos para sa iyo at maunawaan mo lamang yan by His Spirit. Salamat ng sugo ang Diyos ng kanyang Espiritu, ang Spirit of Truth, at sabi niya, dadalhin tayo sa buong katotohanan ng salita ng Diyos. And we will understand the plan, the mystery. At hindi lang natin maunawaan, we can also speak these things, this word. Kaya sabi ni Pablo, the wisdom which none of the rulers of this age has understood. Pero naunawaan natin by the grace of God. Lahat po ba ay nag-amen sa bagay na yan, mga kapatids? Just as it is written, verse 9, these things which eye has not seen and ear has not heard, which have not entered the human heart, all that God has prepared. So ito yung hinahanap ko kanina. For those who loved Him. Sabi ko kahapon sa ating Bible study doon, meron palang inihanda ang Diyos na hidden wisdom, mystery of His will, according sa Ephesians, na inihanda na ng Diyos. Tinalaki natin ang dalawang uri, two types of people sa ibabaw ng lupa. Those who are saved and those who are perishing. At ang sabi sa inyo, this grace, this great plan of salvation, hallelujah, na hindi naunawaan ng mga tao, na ang cross ay foolishness sa marami, hindi yan para sa mga perishing. Ito'y para sa mga ligtas o iniligtas ng Diyos. Kailan tayo iniligtas ng Diyos? In His mind, before the world was formed. At ang Diyos na naghanda ng mabuti mga bagay, ay naghanda ng bagay na ito sa kanila na iibig sa Kanya. Hindi pa man tayo lumilitaw, nakita ng Diyos, His people will be a lover of His word. Kapag sila ay nakarinig ng mensahe, ng biyaya ng Diyos, ng kaligtasan na ito, na dadalhin sa ating panahon, sabi ni John, tayo ay umibig sa Kanya dahil siya ang unang umibig sa atin. Ating palapakan ng Diyos. Hallelujah! Tayo ay nakadama na mahalin ang bawat salita ng Diyos dahil nakita natin by wisdom of God, mahal pala tayo ng Diyos even before the foundation of the world. Hallelujah! Meron palang inihanda na mabuti mga bagay, hallelujah, na naunawaan lang natin sa ating panahon by the Spirit of God. Kaya ang sabi ko kahapon, without the Spirit of God, kahit basahin natin from Genesis to Revelation, mahirap unawain. At totoo yun. Pwede akong umagri doon sa kaisipan ng tao na maaring ang tao ay mahilo, maguluhan ng pag-iisip. Kaya kailangan natin ng Espiritu ng Diyos. Kailangan natin mga magulang ang guidance ng Espiritu ng Diyos para magkaroon tayo ng tama na pagsasalita sa mga anak, sa mga bata, how our young people, how our children be disciplined according to the Word of God. Kapag mayroong mga discipline minsan na hindi na, of course, hindi na ito makatibay, hindi na ito maka-encourage sa mga bata, they usually feel na magiging rebelde sa mga magulang. And that's why kailangan natin ng wisdom from above. Nang sabi ni James, malinis, dalisay, hallelujah, at may katiyakan na kayang ayusin ng Diyos ang ating mga pagkukulang o mga kahinaan pa na mayroon tayo. Hindi ito pumasok sa puso, sa tainga ng tao. Lahat ng bagay na inihanda ng Diyos to those who love Him. Hindi pa man tayo lumilitaw, pero nakita na ng Diyos, may mga tao na iibig sa Kanya. Andis ba natin ay kaibig-ibig sa umagang ito, mga kapatids? Nararamdaman ba natin that kung wala ang Diyos sa buhay ko at wala ang biyaya ng Diyos sa buhay ko, saan kaya ako pupulutin sa mga panahon na ito? Maaring ako ay isang bahagi ng mga kabataan na dyan napapariwara, mga buhay, walang mga magulang, bahagi ng mga broken family, mga magulang na nag-away, naghiwalay, at mga hindi mananampalataya na mga magulang, mga kapatid na nagbubuguan, nag-aaway-away dahil sa mga maliliit na mana. Minsan nangyayari yan. Na pinagtawag niyan,
na hindi kontento minsan sa mga biyaya na naiiwan o pinagkaloob ng Diyos. At maaaring bahagi tayo ng mga kaguluhan sa paligid. Maaaring isa kayo sa mga nakapagtapos bilang engineer. And eventually, dahil sa kasalanan, natutong ikurakot ang pera ng bayan. Ang mga tao ito na matalino, marunong, na may karunungan sa lupa, hindi nakita ang karunungan ng Diyos. Pero purihin ang Diyos sa umagang ito. Nakita natin ang kanyang biyaya sa buhay natin. Hallelujah! Kaya nga sabi ko sa inyo kanina, mayroong dahilan para lagi tayo magpasalamat sa Diyos at huwag tayo tumigil sa pagpupuri sa kanyang kadakilaan sa buhay natin. Hallelujah! Because hindi lang natin naunawaan ang kanyang biyaya, atin din itong sinasalita, mga kapatid. So you can speak what the Scripture is speaking, or what the Scripture says. But without the Spirit of God, ito ay magiging isang boses lamang na walang tiyak na tunog. Sabi nga ni Pablo sa aklat din ng Korinto, na kung walang tiyak na tunog ang trompeta, at ang trompeta doon ay ang tinig, boses. Kapag ikaw ay nagsalita ng walang tiyak, papaano mga tao maghahanda? Papaano sila lalapit sa Diyos? Papaano nila isusuko ang buhay nila sa Diyos kung wala sila nakikitang biyaya sa mga patutuo, sa mga salita natin? Walang pag-ibig na mula sa Diyos, walang karunungan na mula sa Diyos. Pero dahil nga dumating ang Spirit of Truth, dumating sa atin ang Espiritu na mula sa Diyos, tayo ay tinuruan how to speak gracefully. Binas natin, speak the truth in love, with the divine love na mula sa Diyos. Hindi mo pipilitin ng tao, hayaan mo ang Diyos ang kumilos sa puso niya. Kapag siya'y hindi po, siya ay magre-respond sa salita ng Diyos. Just speak the wisdom of the Lord by the Spirit. Kaya sa verse 10, sabi diyan, for to us God revealed, ano ang pinahayag ng Diyos sa ating panahon? Hindi lamang sa panahon ng mga apostles, ang lahat ng bagay na plano ng Diyos ay pinahayag hanggang sa ating panahon. For to us, God revealed them through the Spirit. Amen po ba, mga kapatid? Naunawaan natin, ito pala ang plano ng Diyos ng pagliligtas sa bawat isa by His Spirit, not by our wisdom. Kaya nga sabi ni Peter, hindi natin kailangang interpret in our own. All Scripture is without private interpretation. Hindi natin ito sasalitain lamang sa tao na meron tayong kanya-kanyang interpretation ng kaligtasan, ng biyaya ng Diyos. Isang bagay na nakalungkot, no? Ang mga paniwala ng iba, kapag ikaw ay ligtas, saved by grace, ang sinasabi ng iba, kaligtasan is, kapag ikaw ay sumampalataya kay Kristo and that's it. Kaya marami pa rin mga claiming ng mga Christian sa ating panahon na sumampalataya kay Kristo, yet, ang kanilang buhay ay hindi mo may trace back sa kung paano namuhay ang mga totoong believers sa panahon ng Book of Acts. Kung ating i-trace back ang panampalatayang ito, hindi ito nagsimula noong 1911 lamang. Tama ba? 1911 ba yun? Nang may natagang INC? Because many are proud para sabihin nila na-establish ito sa ganung taon. May mga founder, di ba? May mga nagpasimula ng mga gawain na i-found ang simbahan. But the truth is, kapag ating i-trace back ang pananampalatayang ito, ito'y galing pa sa mga panahon ng mga apostles. Sabi ni Pablo na nailagay na ang pundasyon at ang foundation is the Lord of glory. Hindi na pwedeng baguhin. Kaya nga sabi rito, kailangan natin ang Espiritu ng Diyos. Ipinahayag ang lahat ng bagay through the Spirit. For the Spirit searches all things, even the depths of God. For who among people knows the thoughts of a person except the spirit of a person that is in him? Sabi ni Pablo, naunawaan natin ang mga bagay sa ating sarili dahil ang Diyos ay naglagay ng Espiritu sa atin ng buhay para makilala ang mga bagay sa lupa. Pero pagdating sa mga bagay sa Diyos,
ang ating spirito na mayroon tayo, hindi ito sapat para maunawaan ang kadakilaan ng Diyos, ang mabuting plano ng Diyos na inihanda before the age. Kailangan ng tao ang Espiritu ng Diyos. Kailangan natin ang Espiritu ng Diyos upang ating mapag-unawa ang mga mabuting plano ng Diyos. And so also the thoughts of God no one knows except the spirits of God. Kaya pagdating sa verse 12 nating binasa kanina, now we have not received the spirit of the world. Because ang spirito ng sanlibutan can never understand kung ano yung mga bagay na inihanda ng Diyos. Kaya nga sabi ni Pablo, ang cross is foolishness sa sanlibutan. Hindi nila kayang unawain how God manifests in Christ at sa magitan ng laman na iyon, hallelujah, na nalbayubay sa krus ng Kalbaryo, dadalhin ng Diyos pabalik ang lahat ng sasampalataya sa kapangyarihan at kadakilaan ng Diyos, receiving the Holy Ghost na promise atin. Para maunawaan, ito ang biyaya ng Diyos na inihanda bago pa ang mga panahon. Even Apostle Paul says, sabi niya, Christ crucified before the foundation. Ibig sabihin, nandun na sa kaisipan ng Diyos. Nandun na sa kaisipan ng Diyos na isang araw, tatawagin niya ang kanyang mga hirang. Nasa plano na pala ng Diyos. Ngayon ko lang naunawaan. Di ba? Mayroon tayong ganung karanasan. Ngayon ko lang at last nakita by the grace of God. Ito pala ang pagtawag na gagawin ng Diyos. Ang sabi ng ating inawit kanina, there is no higher calling, hallelujah, than to bow down sa glory ng Panginoon. Kapag nakita mo yan, ibababa mo ang sarili, hallelujah, dahil masasabi mo tulad ni Pablo, I am nothing, hallelujah. Ako isang walang kabuluhan, except Christ that lives in me. Hindi ko magagawa lahat ng bagay, except the Lord na siyang gumagawa para sa akin, para sa ating lahat. Hindi natin kayang unawaan ng maraming mga bagay, except the Lord in His Spirit. Kaya ang sabi dyan, we also speak these things. Verse 13. So yun yung aking gusto ipakita sa inyo. Mabuting bagay ang maunawaan ang biyaya ng Diyos. Pero isang mabuting bagay din na kaya mong sabihin ang biyaya ng Diyos. Amen po ba mga kapatid? Minsan, marami na tayong nakita na unawaan sa Scripture, pero kulang tayo sa pagpapahayag. Kulang nga tayo sa testimony. Di ba? Sabi nga, madalas narinig ko, totoo ba o totoo? Totoo talaga yun. Di ba? Naunahan tayo lagi ng maaring kaba, takot, hiya. Kailan pa tayo magpapahayag? Kailan pa tayo tatayo para sabihin ang kapurihan ng Diyos? To think that God is so gracious sa buhay natin. To think na ang Diyos hindi nagkulang sa iyong pangailangan, kapatid. To think na ang Diyos ay laging mayroong katugunan sa iyong mga dalangin. To think na ang Diyos, sabi ng Scripture, hindi siya bingi para hindi marinig ang ating mga pangailangan. Para hindi marinig ang iyong daing, ang iyong supplication. In spirit, hallelujah. Ipinararating mo, Panginoon, ito ang aking kailangan. Ito yung biyaya, ito yung kailangan ko ang biyaya mo. Ang kailangan ko ang iyong salita, ang buhay, ang kalakasan, ang kapangyarihan ng iyong salita. Ang Diyos ay hindi bingi para hindi marinig. Hindi bulag para hindi makita ang iyong pangailangan. And what is lacking sa ating panahon, hindi tayo natuto, hindi tayo nasanay to speak this wisdom not in our own strength and thoughts and mind and wisdom, but we speak it in the Spirit, or what the Spirit taught us to speak, kung ano yung dapat sabihin natin. Hindi lang natin naunawaan, kundi meron din palang bahagi ng pagsasalita ng biyaya ng Diyos. Ang sabi dyan tuloy natin, we have not received the spirit of this world, but the Spirit who is from above, from God, so that we may know. Ulitin ko mga kapatid,
Mabuting bagay ang maunawa ng biyaya ng Diyos. Gayunpaman, ibang bagay din na matuto tayong magsalita. By testimony, by declaring what you have received. Kung nahayag sa iyo ang isang Diyos na manggagamot, ang Diyos na manggagamot sa panahon na ikaw ay pinagaling, speak the truth. Hindi mo lang naunawaan, ang Diyos ko ay manggagamot. Salitain mo, ang Diyos ko ay manggagamot. Hindi lang nakita that He is a Jehovah Jireh. Hindi mo lang naunawaan, ang Diyos ay mayaman sa lahat ng bagay. Isang bagay din yung marunong ka magsalita, my God is my provider. Hindi mo lang nakita sa Scripture that God is our Savior through Christ. Kundi kaya mo rin sabihin that He is my Lord. That the Lord is my Savior. At hindi mo ito sasabihin dahil nakita mo lang, naunawa mo sa iyong sarili kaisipan, kundi ang Espiritu ng Diyos ang nagpahayag sa iyo na tayo ay totoong nangailangan ng kaligtasan. Na tayong lahat ay nangailangan ng lingap ng Diyos. Kaya pagdating sa verse 13, sabi diyan, we also speak. So hindi lang ito nakatuon sa pangaral na ginagawa ni Pablo. Kundi ito ay pinapakita niya na ang bawat isa who received the Spirit of truth ay meron kang biyaya, kalakasan, also to speak what you have received or what you have understood sa biyaya ng Diyos. We also speak. We. Ano ang sabihin ng we? Ano ba saan yan? Sa mga teachers sa English. Hindi yan sarili mo lang. Hindi niya sabi, I speak. Sabi niya, I speak also. Kundi we also speak. Ang buong bahagi ng iglesia, lahat tayo who receive the promise of the Holy Ghost, we can also speak these things. Yung mga bagay that was freely given, inihanda ng Diyos before the ages, for our glory. Imagine, church, kung naunawaan mo ang bagay na ito, na ang biyaya ng Diyos ay kanyang ibinigay sa iyo for your glory. Hindi mo ba sasabihin sa iyong puso, Panginoon, salamat, ako pala ay bahagi ng iyong kaluwalhatian. Oh, what a grace! Oh, what a glory na mula sa Diyos! Sa kanyang biyaya, hallelujah! Na tayo pala ay bahagi sa mabubuting plano ng Diyos. At hindi lang natin ito nakita, we can also speak these things. Not in words taught by human wisdom, but in those thoughts. Kung paano ang Espiritu ng Diyos gumagawa at nangungusap para sa iyo. Combining spiritual thoughts with spiritual words na mula sa Diyos. So, ang pinapakita dyan ni Pablo, na mga mananampalataya ay hindi tayo tatahimik. Mayroong sabi Solomon, sa lahat ng bagay sa sinulangit ay may panapanahon. May ba mga kapatid? Panahon ng kapanganakan, kamatayan, panahon ng pagitipon, panahon ng paghiwalay sa mga tinipon, pagtatanim, pag-aani. May panahon na maunawaan mo ang biyaya ng Diyos. May tamang panahon para sabihin ang biyaya ng Diyos. See? Hindi tayo tatahimik sa biyayang ito. Kaya kung kaya nga natin sumamba sa Diyos, umawit ng umawit, that's the way of your expression. I want to speak what the Lord was given to me. Paatin mo tayo ng 1 Corinthians chapter 14. Verse 15, what is the conclusion then? I will pray with the Spirit. So hindi po tayo basta-basta nananalangin lang, mga kapatid. I will pray with the Spirit and I will also pray with understanding. I will sing with the Spirit and I will also sing with the Spirit or with the understanding. So maaaring sa ating pinag-usapan, nauuna yung pagkaunawa, but it doesn't matter. As long as there is the work of the Spirit na combine sa understanding. So sinasabi ni Pablo, hindi lang tayo nananalangin or umaawit,
na ating naunawaan ito, kundi ginagawa natin to by the Spirit. Otherwise, ang mga pag-awit ninyo ay isa lamang magiging parang batingaw. Sabi ni Pablo, walang buhay. Marami mga magandang tinig sa lupa na walang kalwalhatian na naukuha ang Diyos. Marami mga naglilingkod, maraming so-called Christians sa ating panahon na walang kalwalhatian na ibabalik sa Diyos. Pero nandito ang iglesia ng Panginoon. Nandyan ang mga munting buhay. Nandyan ang mga magulang na sa iglesia. Nandyan ang mga kabataan in this generation. Dalahin ko sa inyo mamutawi ang kalwalhatian ng Diyos sa ating panahon. Psalms chapter 15 po natin, verse 1, sa ilang mga sandali. Sabi dyan, verse 1, chapter 15, Psalms, Lord, who may abide in your tabernacle? Sino sa inyo ang nagdi-desire manahan sa tabernacle of God? Sino sa inyo ang nagagalak kapag nababalikan yung sinabi ni David, come, let us go unto the house of the Lord. It is a declaring. Sinasabi mo, sinasalita mo, kung ano yung mga narinig mo sa salita ng Diyos. Narinig ni David ang invitation. Narinig niya ang paanyaya ng kanyang mga kapatid. At ang kanyang puso ay nagalak, come, let us go unto the house of the Lord. Dahil sabi niya, there is no place like in the presence of the Lord. Hallelujah. In His presence, there is fullness of joy. At para ito ipahayag with understanding, with the Spirit of God, kinakailangan ito'y maging isang realidad sa iyo. Sino sa atin ang laging may malalim na pagkauhaw? I want to be in the presence of the Lord. Nais ko pang maranasan kung paano ang Diyos malayang gumagawa, kumikilos sa iglesia, in His Word. Biyaya niya na napupuno ang buhay ko ng kagalakan, ng lakas para harapin ang mga trial sa buhay na ito. Lahat ay galing sa Diyos. Lahat ng lakas, biyaya ay galing lagi sa Diyos. Kailangan natin ng Espiritu niya para maunawaan ito yung gustong gawin ng Diyos sa iglesia. Na tayo ay makapanahan. Sabi diyan, who may abide in your tabernacle, who may dwell in your holy hill. Sino daw ang manahan sa tabernacle ng Diyos, sa tahanan ng Diyos, sa presensya ng Diyos? Siya na he who walks uprightly. Sa Tagalog, siyang lumalakad na matuwid. Matuwid because may grace, may biyaya ng Diyos. Bagamat walang sino mang isang matuwid sa harapan ng Diyos. Pero ang biyaya ng Diyos ang nagpatuwid sa atin, sa ating buhay, nag-ayos ng buhay na ito. He who walks uprightly and works righteousness. Karanasan yan ng mga anak ng Diyos. Gumawa sa katuwiran ng Diyos. Pero mayroon pang isa. And he speaks the truth in his heart. Yung mga mayroong lakas, kapangyarihan ng Diyos, demonstrasyon ng Espiritu ng Diyos na kayang salitain kung ano yung biyaya ng Diyos, kung ano ang sinasabi ng salita ng Diyos. Sila ang mananahan sa Kanyang presensya. You see? At kung tayo sa umagang ito ay nagdi-desire ng bagay na yan, sino sa umagang ito ang magdi-desire, I want to be in the presence of the Lord. Mga kapatid, wag na tayo, pag tayo ay pumasok sa presensya ng Panginoon, wag na tayong lumabas. Stay in the presence of the Lord. Manatili tayo sa kadakilaan ng Diyos, manatili tayong malakas sa presensya ng Diyos. Ulitin lagi natin, paulit-ulit natin, binabasa, binabalikan, do not be discouraged. Doon na nakaka-discourage ang maraming mga bagay, pero hindi nagkulang ang Diyos ng salita. Sabihin mo lang ang salita, speak the word by His Spirit.
Ito'y mayroong kasamang demonstrasyon at ito'y may pangyayari sa pangalan ng Panginoon. Gagawin niya anumang mga bagay na ating hiniling sa Kanyang pangalan. And the Lord always encourages us sa bagay na yan. Proverbs chapter 12, ating tingnan. Another thing about sa ating pagsasalita. Well, I believe it's about time. Kailan pa tayo matututong salita, mga kapatid? Kailan pa ba natin sasabihin, ang Diyos ko ay buhay? ang Diyos natin sa dakong ito ay buhay. Sino magsasabi ng bagay na yan, mga kapatid? Ang Panginoon ko ay hindi ako iniwan, sabi ng ating inahal kanina, hindi ako pinabayaan ng presensya ng Panginoon. Hallelujah! Marami na tayong iniluha, pero ang Diyos nakaalam, nakita niya, at ang Diyos ay nag-provide ng iyong mga pangangailangan. Tinapatan ng grace ng Diyos ang maraming pagluha natin sa Kanyang biyaya. Hallelujah. Verse 17, Proverbs chapter 12, He who speaks truth declares righteousness. Ano ang tinanggap natin? Katuwiran na mula sa Diyos na ating naunawaan, at huwag kang tumigil sa pagkaunawa lamang, kapatid. Speak the righteousness of God. Sabihin mo, salitain mo sa puso mo. But a false witness, deceit. Marami rin naman nagsasalita, pero false witness. Pero hindi ang nobya ni Kristo. We have the Spirit of truth, mga kapatid. You have the Spirit of truth. He who speaks truth declares righteousness, but a false witness, deceit. There is one who speaks like the piercings of a sword. Meron daw mga nagsasalita na sobra namang salita para sumusugat na katulad daw ng tabak. But the tongue of the wise, and how the wise speaks the word, ang sabi diyan, it promotes health. Sino sa inyo kapag nakakarinig ng katotohanan, hindi lang ating kaluluwa ang pinagagaling ng salita ng Diyos, even our flesh ay pinagagaling ng kapangyarihan ng salita ng Diyos. Kaya hindi ito maunawaan ng mga tao. Bakit nagpapagod kayo riyan? Bakit nag-uubos kayo ng panahon riyan? Hindi nyo ito maunawaan dahil hindi nyo tinanggap ang Espiritu na mula sa Diyos. But we have received the Spirit of God. Tinanggap natin sa dahong ito ang gawa, ang biyaya ng Diyos. Hindi lang natin naunawaan, we can also speak, hallelujah, the word of the Lord. Sabi diyan, verse 19, the truthful lips shall be established forever, but a lying tongue is but for a moment. Magpatuloy ka, sabihin mo ang biyaya ng Diyos. It will establish your faith forever. Sabihin mo lagi na ang Diyos mo ay buhay sa buhay mo, and it will establish your life forever. Hallelujah! Sabihin mo lang na ang Diyos mo ay nag-provide ng lahat ng mga bagay, na ang Diyos mo ay iyong kaligtasan, and it will establish your life forever. Hallelujah! At hindi na kayang galawin ng diablo ang buhay mo. You will be forever a victorious, sabi ni Pablo, more than conqueror. Hindi sa aking lakas, hindi sa aking karunungan, kundi may Diyos na nahabag sa buhay ko. May Diyos na matalino, marunong sa lahat, the only wise God na nahayag sa buhay ko, at kapag ako'y tatawag sa Kanya, He hears my prayer. Kapag ako ay lalapit sa Diyos, hindi niya ako itinatakwil. Kapag aking binabang ang sarili at hihingi ko ng tawad aking mga pagkukulang, ang Diyos ay nahabag sa mga nagpapakumbaba. Hallelujah. Kapag ako ay hihingi ng saklolo, my help comes always from the Lord. Ang tao ay walang magagawa. Ang Diyos ko ay may magagawa sa aking pangailangan. I will destroy the wisdom of man, and God, He is above the wisdom of man. Ang Diyos lagi ay mayroong sapat na karunungan para tayo ay tugunin sa ating mga pangailangan. Ating purihin ang Panginoon. Hallelujah. Oh, sapat-sapat ang biyaya ng Diyos sa buhay natin, mga kapatid. Those who speak the truth, ikaw ang tatahan sa tabernacle of God. Kapag lagi mong, kumbaga ito'y bahagi na ng buhay mo, part na ng ating daily life, sino sa inyo mayroong ganong karanasan? Na ang pag-awit ng papuri sa Diyos ay bahagi na ng inyong buhay.
Araw-araw, bahagi na ng buhay natin ang pagpapasalamat sa Diyos. Because all things comes from the Lord. He is the source of all things. Ang buhay natin ay galing sa Diyos. Ang lakas ay galing sa Diyos. Ang kaligtasan na ito ay galing sa Diyos. Kung walang Diyos na abag, sabi ng Apostol Pablo, kung walang shedding of blood, there is no forgiveness of our sins. And this is the mystery, this is the wisdom of God na ipinahayag sa ating panahon. Kung wala tayong Kristo sa buhay natin ngayon, lagi natin narinig, sinasabi ng mga nangangaral, tayo na ang pinaka-kahabag-habag na tao sa ibabaw ng lupa. Totoong nakakahabag ang mga kalagayan ng mga tao na stress, distress, at nabubuhay sa anxiety. Hindi nila alam kung paano takasan, labanan, harapin. Hindi biro ang si Saul ng Espiritu ng Diyos ay umalis sa kanya dahil siya ay nagpasaway sa harapan ng Diyos sa halip na kanyang gawin kung anong sabi ng Panginoon, ay mas nanaig ang kanyang takot sa bayan dahil ang bayan ay nagbigay ng kanyang suhestyon. Huwag natin patayin lahat. Ito ihandog natin sa Diyos. Ang magandang uri ng mga baka, ng mga hayop. At ang pobreng Saul ay nakinig sa bayan ng Israel. Ang sabi ng Scripture, siya ay natakot. Sabi niya nang siya'y harapin ni Samuel, I was afraid of these people. Hindi niya naunawaan, hindi nakita kung ano ang salita ng Diyos, ang kalooban ng Diyos. Nang sabi ni Samuel sa kanya, anong higit na dakila tawag niyan, ang gawin, ang bagay na ito, o ang pagsunod sa salita ng Diyos. Ang pagsamba ay walang anuman, kundi ang Diyos ay nalulugod sa obedient heart. Nang umalis ang Espiritu ng Diyos kay Saul, ang sabi ng Scripture, si Saul ay halos mabaliw sa kanyang pag-iisip. Araw-araw, siya ay tormented ng kaisipan na parang wala na siyang lakas, parang hindi niya kayang gapin ng mga kaaway, parang siya ay parang naging maliit sa kanyang sarili. Walang comfort na mula sa Diyos. Mga kapatid, wag nawang ipahintulot sa atin na tayo ay makaranas na tila ba wala ng biyaya ng Diyos sa buhay natin. Matutunan natin sabihin ang biyaya ng Diyos. Hindi mo lang yan naunawa, nakita. Kailangan mong tayuan ang pananampalataya na mula sa Diyos. Speak what the Lord says. Speak what the Scripture says, what the truth says. Ang sabi nito, ang truthful lip shall be established forever. Kaya ang iglesia ito, sabi ni Kristo, upon this rock, upon this wisdom of God, I will build my church. At anumang uri ng gawa ng diablo, even the gates of hell shall not prevail. Because the church established forever. Because the church know how to speak the truth, the word, because merong pinalitaw ang Diyos ng mga mananampalataya, kaya nilang sabihin ang biyaya ito ng Diyos. Mga kapatid, kaya ba natin salitain ang biyaya ng Diyos sa buhay natin? Tulungan pa tayo magsalita ng bagay na yan. Salitain natin kung ano ang ginawa ng Diyos sa buhay ng bawat isa. Now, doon sa Proverbs chapter 12, balikan ko lang yan, verse 17, na tayo magtatapos. He who speaks truth declares righteousness. Actually, ang pinapakita dyan is, when you tell the truth, justice is done. Na isi-serve ang justice, ang katuhanan or katuwiran ng Diyos na ibibigay or nangyayari or nagkakaroon ng mabuting resulta. Kaya nga sa mga ginagawang hearing, di ba? Unless na magsabi ng truth ang mga tao, then walang pupuntahan yung mga hearing. Kaya maraming batikos, inaabot ang government. Sabi nila, walang mangyayari dyan. Pagtapos ng mga hearing, wala naman talagang mapapanagot. But when you tell the truth, justice is done. Kapag sinalita mo what the Lord has given to you, mayroong laging pangyayari na ginagawa ang Diyos. John 18 verse 37, ating puntahan, therefore, sa panahon na si Jesus ay humaharap sa mga tao,
para hatulan ng kamatayan. Nang siya humarap kay Pilato, sabi diyan, "So you are king?" Sabi ni Pilato kay Jesus. And Jesus answered, "You say correctly that I am a king." And Jesus said, sabi niya, "For this purpose I have been born, and for this I have come into the world." Para ano? To testify the truth. Everyone who is of the truth listens to my voice. Ang sino man na nasa katotohanan, sino man ng mga sumampalataya, lahat ba tayo ay sumasampalataya sa umagang ito, mga kapatid? Lahat ba tayo ay believer of Christ, follower of Christ? Believing that He was dead and He was alive forevermore. Hallelujah! At ang sabi dyan ng Panginoon, tayo ay pinalitaw sa huling mga araw, hindi para maging tahimik lamang, but to testify the truth. Hindi lamang para makita mo nawaan ang kaligtasan ito, kundi salitain ang kaligtasan na ito. Hallelujah! At ang sabi ni Jesus, sino man ang nasa katotohanan ay nakikinig sa tinig ng Panginoon. Everyone who is of the truth listens to my voice. Ano yung tinig na dumating sa panahon nila at hanggang sa ating panahon? Ang Kristo na nabayubay sa krus. He is the Lord of glory. He is the wisdom of God, hidden for the ages, for our glory. Nasabi ni Pablo, now being manifested sa ating lahat. Nahayag na ba sa atin ang Kristo sa buhay natin, mga kapatid? Sino kasama ko na magpapasalamat sa Panginoon, magupuri? Hallelujah! Purihin ang biyaya ng Diyos, purihin ang kanyang kaluwalhatian, purihin siya that I am a part of this great plan of salvation, of redemption of God, na nakita ko by His grace and by His Spirit. Oh, hindi ko makikita mga bagay na ito, na hindi ko kayang lakaran ng pananampalatayang ito, kung hindi ako tinulungan ng biyaya ng Diyos. Kung hindi tayo sinamahan ng kanyang katotohanan sa uling mga araw, tayo ay mapapabilang sa mga tao na nagpasimula pero nag-end up din sa mga pagtigil sa pananampalataya, pagtalikod sa pananampalataya. Pero ang Panginoon nagsabi, hindi ako nalulugod sa mga tumatalikod. Hallelujah. Ang Diyos ay nalulugod sa kanila na handang magsabi, magpapatuloy ako by the grace of God. So this is the message and this is the preaching of Apostle Paul. Again, I will say to you, church, we speak wisdom. We all speak wisdom. Huwag natin isipin, of course, ang mga nangangaral, ang mga pastor, ang mga tagapagturo sa iglesia, they speak the word, the truth. Pero tayo ay bahagi ng salita ng Diyos, bahagi tayo ng katotohanan ng salita ng Diyos, at meron din tayong part to speak the wisdom of God by the Holy Ghost. Hindi sa ating sariling pagkaunawa. Kaya tinan nyo, yung mga mayroong sariling unawa, they always end up na wala silang anumang natatamong biyaya sa Diyos. Diba? Ang sabi ni Pablo, siya na nagpasimula ng mabubuting bagay sa iyo, ay tatapusin ito ng Diyos. Ibig sabihin, hindi mapipigilan that you are called, that you are predestined to receive this glory. Salamat na may biyaya pala ang Diyos sa buhay ko. Salamat mayroong biyaya ang Diyos sa iglesyang ito. Salamat mayroong palang dakilang plano ang Diyos. Hindi lamang sa ating mga magulang, kundi sa atin din ng mga dinatnan ng biyayang ito sa ating panahon. Kaya nga, it's not too late for them. Nasaan ang mga newly baptized? Taas ang kamay. Yung mga nabautisman last 2 Sundays ago. Ang glory ay lahat sa Diyos na mabuti sa atin. Salamat ang Diyos ay patuloy na humihipo ng puso ng ating mga kabataan. Bawat isa sa dako ito. Salamat, meron pa rin sapat na biyaya ang Diyos na kumikilos sa bawat isa. Let's open ang 1 Corinthians chapter 1, last 3 verses or 2 verses. 1 Corinthians chapter 1, sabi ni Pablo, verse 10,
Now I urge you, brethren, brothers and sisters, by the name of our Lord Jesus Christ. So pinapakita dyan ni Pablo na tayo ng mga mananampalataya, tayo ay gagawa sa ministry, tayo ay kikilo sa ministry. Kaya sabi ni Pablo, gawin niyo lahat ng bagay sa pangalan ng Panginoong Jesucristo. By the name of our Jesus Christ, that you all agree and that there be no divisions among you, but that you be made complete in the same mind and in the same judgment. Ito yung, kaya sabi ni Pablo, ang gusto kong makita sa inyo ay ang Kristo na napako sa krus. Wala akong ibang desire na makita sa buhay ninyo, kundi ang Kristo, ang kaluwalhatian ng Diyos na nahayag kay Kristo, ang makita sa buhay ng mga believer. At sa Kanyang pangalan, ay ating gagawin ang mga bagay na ito, na meron tayong we have the same mind and the same judgment. Meron tayong iisang kaisipan, iisang judgment, iisang pagsasalita ng biyaya ng Diyos. Ibig sabihin, hindi tayo magkakaroon ng kanya-kanyang pagpapahayag. We speak the Lord. We speak the name of the Lord. We speak the things of God na meron tayong iisang kaisipan lamang. Yung kagalakan ng isa ay kagalakan ng lahat. Yung kapahayagan nandun sa isa ay kapahayagan ng lahat. Yung pagkaunawa ng isa ay pagkaunawa ng lahat. Walang, sabi ni Pablo, hindi ko ipinagkait ang mabubuting bagay na plano ng Diyos sa buhay ninyo. At I pray sa umaga itong mga kapatid, bago tayo magtatapos, ay dalhin pa tayo ng Diyos sa ganung kaisipan, isang judgment, isang paraan ng pagsasalita ng truths, ng grace sa ating panahon. At now I pray, alisin ng Diyos ang ating mga personal na judgment. Alisin ng Diyos ang ating mga personal na pangangatwiran na this is what I believe, this is what I saw. Bahala kayo sa buhay niyo. No. Ang iglesia ay dinadala ng Panginoon in one mind, in one spirit, speaking the truth in love, sabi ni Pablo. And for the last verse, chapter 12 ng 1 Corinthians, verse 3. Isang napakagandang talata para mag-cap sa ating mensahe, that God is above the human wisdom. 1 Corinthians chapter 12 verse 3, sabi diyan, wherefore I give to you understanding. Sino nagpapasalamat sa bagay na yan? The Lord gives knowledge and understanding. Sinabi yan ni Hari Solomon, Ibn Solomon Tipan. Sabi diyan, that no man speaking by the Spirit of God call Jesus a curse. No. Huwag natin gagawin ang bagay na ito. Kung ito'y ginagawa ng sanlibutan, then kanila yun. That no man speaking by the Spirit of God call it Jesus a curse. And that no man can say that Jesus is Lord, but by the Holy Ghost. Maaring tayo ay mayroong pagkaunawa. Maaring mga tao ay tumatawag, Panginoon, Panginoon, sambahin ka, purihin ka. Pero ang buhay mo ay hindi tumanggap ng pagpupuno ng Espiritu at pagkilos ng kapangyarihan, ng demonstrasyon ng Espiritu ng Diyos. Ang lahat ng iyong declaration ay walang kabuluhan sa harapan ng Diyos. Hindi siya magiging mabangong samyo sa harapan ng Diyos. But if you say the things of God, if you say the name of the Lord is my Savior, by the Spirit, ang kalwalatian ay naibabalik sa Diyos. Ang Diyos ay kumukuha ng isang mabangong samyo
sa pagsasalita, sa pagdedeclare, sa pagpapahayag ng mga anak ng Diyos. Kaya sabi ko sa inyo kanina, kailan pa tayo maasanay matututo? It is about time. Mga kapatid, sabi ko sa inyo, hindi na nalulugod ang Diyos sa ating mga kimi na boses, not speaking the grace of the Lord. Hindi na nalulugod ang Diyos sa isang tahimik na puso. Lagi na naman tayo ganito. Kapag tayo ay harap sa presensya ng Diyos, we cannot speak the grace of God. We cannot say what we have understood in His Word. Simulan natin salitain by the Spirit. Simulan natin purihin ang Panginoon. Sabi ni Pablo, we will sing, we will pray by the Spirit. Hallelujah. Oh, sa Diyos lahat mauwi ang kalwalhatian. Panginoon, malugod ka sa aming pagsamba. Panginoon, malugod ka sa aming pagbabalik sa iyo ng kalwalhatian, O Diyos. Hindi namin nais na ikaw ay bigyan ng hindi kaluguran, Panginoon. Ayaw namin na hindi maging mabangong samyo ang aming pag-awit, ang aming pagsamba sa iyo. Ang ating mga testimony, ang ating pagpapahayag, minsan walang biyaya. Minsan sa halip na patibayin ng isa, kapag tayo ay nagsaway, ay nagdudulot ng kaguluhan. Kailangan matutunan natin ang pagsalita ng may biyaya, mga kapatid. Speak the word by the Spirit of God. At ang sabi natin binasa, then the church will grow in all things. Ang iglesia ay lalago sa lahat ng bagay. Ating palapakan ng Panginoon, mga kapatid. Sino magsabi ngayon, purihin ang Panginoon? Sino magsalita, purihin ang Panginoon? Come on, church! Purihin ang Panginoon! Hallelujah! Oh, salamat sa iyong biyaya, O Diyos. Salamat sa iyong dakilang pangalan. Salamat sa iyong walang hanggang kaligtasan at katubusan. Let us all stand. Tayo may pasalamat sa Panginoon. Habang ating mga musicians, sa ilang sandali tayo magpasalamat. Panginoon, sa iyong salita kami ay nagbabalik ng kapurihan. Nagpapasalamat sa iyong dakilang plano, O Diyos. Inihanda bago pa lalangin ang sanlibutan. We cannot say all things, Lord. How merciful you are. How you loved us, Lord. Na iyong ginawa lahat ng bagay para sa aming lahat. Patawarin mo kami sa aming mga pagkukulang pa. Patawarin mo kami na hindi kami expressive, hindi kami marunong magsalita. Pero hindi yan ang iyong kalooban, Panginoon. Hindi lamang pala na kailangan namin maunawaan ang iyong plano, ang iyong kalooban. Sabi ni Pablo, we also speak the wisdom of God. Kailangan naming sabihin, ipatutuo, ipahayag, this is what the grace is all about. This is what the mystery, this is what the Lord has done for all the ages, hanggang sa aming panahon. He's the same yesterday, today, and forever. Purihin ka, O Diyos. Salamat mo, Panginoon. Kahit kami ay maraming pagkukulang, hindi mo kami pinabayaan, hindi mo kami iniiwan. Sinamahan mo kami ng iyong kalakasan, O Diyos. Kahit man ang iyong maliit na lingkod ay marami ring mga kahinaan pa. Sinamahan mo kami ng iyong kapangyarihan, Panginoon. When we speak your wisdom, when we speak the word of truth, may mga tao ka na inaabot pa rin, Panginoon. May mga hinihipo ka ng mga individual, O Diyos. May mga pinapagaling ka ng mga karamdaman, hallelujah. When we speak the name of Jesus, mayroong pinapalaya na anak ng Diyos sa gawa ng diablo, ng mga espiritu sa kahanginan. When we speak your grace, O God, mayroong kang ginagawa sa buhay ng mga tao.
sa buhay ng iyong iglesia. Help us, O God. Help us to speak your grace. Help us to speak your word. Help us to speak, to testify, to declare, to proclaim that you are here in the midst of your people. That's your words. That your presence is here in the midst of your people. That our Savior is here. Kung mayroon pa nangangailangan ng kaligtasan, send your grace to save, oh God. Save souls who are under the prisons right now. Release those souls na napilit, hallelujah, kinukulong ng mga tanikala ng dyablo. Release your sons and daughters. Oh God, palayain mo kami sa maraming mga bagay. Palayain mo kami sa iyo, Diyos, sa lahat ng mga gawa ng kaaway sa uling mga araw. Release the chain of your people. Hallelujah. Buksan mo ang iyong biyaya sa aming mga puso't kaluluwa, that we may speak your word, O God. That we may speak your grace, O God. That we may speak the name of Jesus. Hallelujah. The Lord of Lords, the King of Kings. Hallelujah. The grace of God na ipinadala sa buhay ng bawat isa. Bless your people, O God. Bless your church with power and strength na mula sa iyo. Sealed those, hallelujah, people na hindi pa maaaring naselyuhan ng iyong Espiritu Santo. Isugo mo ang kalakasan sa buhay namin, O Diyos. Isugo mo ang kapangyarihan sa aming mga magulang, sa aming mga kabataan, O Diyos. Hindi lamang sapat na maunawaan namin that we are saved. We can also speak, hallelujah. Sasalitain namin ang kaligtasan ng Diyos na buhay. Pupurihin namin ang Diyos ni Noah, ni Adan, ang Diyos ni Abraham, ni Isaac, ni Israel. Pupurihin namin ang Diyos ni Daniel, hallelujah, na siya iniligtas doon sa lions of den, hallelujah. Pupurihin namin ang Diyos na aming mga apostles, hallelujah. Pupurihin namin ang Panginoon ni William Branham, hallelujah. Sasabahin namin siya na dakila sa lahat. We will give all the glory and praise in Jesus' name, hallelujah. Sa iyong pangalan ay aming kang itataas, O Diyos. Sa iyong dakilang pangalan ay aming kang luluwalhatiin, O Diyos. We glorify your holy name, O Jesus. You who was dead but alive forevermore. Hallelujah. Hallelujah. The Lord of glory na nasa kanyang iglesia sa huling mga araw na ito. The Lord of mercy and truth. Hallelujah. Purihin ka, O Diyos, ng aming buhay, ng aming mga kaluluwa. We give all the praise to you. Sa iyo lang ang papuri, Panginoon. Sa iyo lang ang pagsamba, O Diyos. Sa iyo lang ang kalwalhatian. Kung kami man, O Diyos, ay nakasumpong ng biyaya sa iyo, salamat na pinaunawa mo sa amin. This mystery, this hidden wisdom is for our glory. Hallelujah. Purihin ang Diyos na dakila sa lahat. It's for your glory, church. Hallelujah. Ito'y para sa iyong kalwalhatian sa huling mga araw na ito. All these things that was freely given to us, my God. Hallelujah. Ito'y para sa iyo, kapatid. Ito'y para sa bawat isa na sumasampalataya. Praise and worship and glory
In Jesus' name. Can you say amen and amen?